Magandang oras mga kababayan, mga kaguliboy. Meron na namang ginawang kalukuhan ang China. Mismo sa Japan ha, isa sa mga superpower sa Asia ay pinasok ng China. Bago lang to. Wednesday, May 14 ang balitang ito. Ito, Japan protests China's work on new structures in East China Sea. At ayon sa ulat natin sa Mata ng Agila, mamaya papagita ko ay 18 structures na ginawa ng China sa East China Sea na boundary mismo. Ito yung median line, boundary ng China at Japan. Ay diyan mismo nagtayo ang China ng 18 structures. Ito yung mga nagmimina yata ng kung anong makukuha diyan. Kung itong crude oil ba ang makukuha diyan o ginto o minerals, hindi natin alam. Basta merong malaking makukuhang kayamanan sa East China Sea. Kaya kung pinasok ng China ang Japan, ang Pilipinas ay pwede ring pasukin. Kaya nga lang ay narito ang Amerika, kaya nag-alanganin sila. Pero wala talaga, pinasok pa rin ang Japan kahit na ang Japan ay ally ng Allied Forces ang Japan ng Amerika eh. So ito, panoorin natin, ito merong video dito. Ito'y balita galing sa NHK World Japan Channel. Japan's foreign ministry said on Tuesday that it confirmed China has started construction on the Chinese side of the line. Tokyo and Beijing agreed in 2008 to jointly develop gas fields in the area. But with negotiations for the agreement at a standstill, China has been pressing ahead with construction activities. The Director General of the Foreign Ministry's Asian and Oceanian Affairs Bureau told a Chinese embassy official in Japan that China's unilateral development was extremely regrettable. Langis pala ito eh. Langis tong miminahin dito. Ito, at ayon sa balita, sinabi dito na 2018 pa ay meron silang nilagdaan na agreement ng Japan at China na sama-sama nilang minahin yan. Pero ngayon sinusulo ng China, napakaahas talaga. Well, narito ang isa pang ulat courtesy sa atin ng Mata ng Agila. Kinumpirma ng Japanese Foreign Ministry ang hakbang ng China na pagpapatayo ng bagong istruktura sa may East China Sea na nasa Chinese side ng media line ng dalawang bansa. Pinaniniwalaang ang naturang istruktura ay konektado sa resource development sa lugar. Kaugnay nito, nagpadala si Masaaki Kanai, Director General ng Ministry of Asian and Oceanian Affairs Bureau ng isang written protest kay Chinese Embassy official Shi Yong. Dito, inihayag ng Japanese official na ang unilateral development efforts bago pa man ihiwalay ang exclusive economic zones ng dalawang bansa ay lubhang nakalulungkot. Una na kasing nagkasundo ang Japan at China na magkasamang ide-develop ang resources sa East China Sea, subalit natigil ang pag-uusap sa implementasyon ng naturang kasunduan. Subalit ipinagpatuloy pa rin ng China ang development efforts nito at sa kasalukuyan, umaabot na sa 18 structures ang kumpirmadong ipinatayo nito. Ayan mga kababayan, kumpirmado, 18 structures ang pinatayo ng China. Mismo sa boundary ng China at ng Japan. Merong agreement pala sila noong 2018 na dapat joint venture ang gawin nila sa pagmimina ng deposito ng langis na nariyan. Pero sa ngayon ay sinulo ng China. Napaka-ulupong talaga. Traidor ang China. Dito Japan ay tinatalo nila eh. Kaya makatikim sila dito sa Japan kung talagang magmatigas yung mga ulo ng mga yan. Dito naman sa atin sa itong Pag-asa Island natin meron na tayong structures. Meron na tayong munisipyo diyan, tinatawag yan na Municipality of Kalayaan Island. Meron na tayong airport, meron tayong Coast Guard headquarters. Pero ngayon napabalita na papaalisin daw ng China ang mga naninirahan sa Pag-asa Island. Meron ng mga pamilya diyan na nakatira, mga mangingisda. Kaya paano magiging sa China ang Pag-asa Island? Meron na tayong mga structures doon. Merong konkretong structures ng Philippine Coast Guard at meron ng mga sibilyan na naninirahan. Ibig sabihin atin yan. Kung sa China pa yan, dapat mga Chinese ang nariyan, di ba?
mga kababayan, at pasok na yan, nasa loob na ng ating economic zone. Lapit-lapit na talaga sa Palawan. Ngayon aangkinin ng China. Grabe na panggugulat. Kahit Japan ay ginugulat nila, ang Japan ay Imperial Army yan noong World War II. Ang Japan ang kinakatakutan noon. Di baka maulit ang history na maulit yung Nanjing Massacre sa China at yung Japanese Sino-War sa Manchuria na karamihan ng Chinese ay minasakir ng Japanese Imperial Army. Alright, so ito lang ang ating binigyan ng reaksyon ngayon, mga kababayan, itong panghimasok na ng China ngayon sa Japanese waters, sa teritoryo mismo. Nagtayo ng 18 ka-structures ng mga oil rigs. At ngayon, kasunod ay aagawin na daw ang Pag-asa Island, papaalisin ang mga nakatira doon dahil sa China daw yun. Ano ang masasabi niyo, mga kababayan, sa pangahas na galaw ng China? Pag-comment sa ating comment section. At maraming salamat sa pag-subscribe sa lahat ng nanonood ngayon sa bidyong ito. Maraming salamat.